Amen. Basahin po natin ang ating teksto ngayon in Habakkuk chapter 2, verse 3. Habakkuk chapter 2, verse 3. This vision is for a future time. It describes the end, and it will be fulfilled. If it seems slow in coming, wait patiently, for it will surely take place. It will not be delayed. Amen. Kung ang pangitain ibinigay sa atin ng Diyos ay para bagang nadidelay, para bagang naaalantala, maghintay lang tayo ng husto, maghintay lang tayo patiently, sapagkat tiyak na mangyayari ang sinabi ng Diyos sa atin. Lahat po tayo ay ayaw natin maghintay. We hate waiting. Tama ba? Ayaw natin yung tayo nakapila kunyari, kainan, pakipindot. Ayaw nating tayo ay naghihintay sa mga parating ng gusto nating dumating. Diba? Sino yung ayaw naghihintay siya, taas ang kamay? Yung bang parang naiinip ka pagka may mahabang pila, umaalis ka na lang agad. Because we hate to wait. Ayaw nating naghihintay tayo. Yung parang nasasayangan tayo ng oras, tayo ay parang walang magawa kasi naghihintay tayo. Now, in a world na kung saan we live in a fast-paced world and where instant gratification is the norm, napakahirap maghintay. Gusto natin lahat mabilis ang pagkain. Kaya meron tinatawag na fast food. Di ba? Ayaw nating pumunta ng matagal pa sa mall para bumili. Nag-ano na lang tayo, sa Shopee na lang tayo, naglalasada lang tayo. Lahat ay pinabilis. Kaninang umaga nanonood ako nung Shark Tank at merong bagong invento na kahit nasa opisina ka, merong unang kusinang pwedeng magluto sa'yo nang walang kusinero. Robot ang magluluto sa'yo. At pag uwi mo, kung anong oras mo siya gustong iluto, darating, pag uwi mo, luto na siya. Gusto kasi natin lahat ay mabilisan. Minsan, mag-isa panalangin natin, gusto natin, Lord, sagutin mo na yung panalangin ko. Di ba? Ang tagal mo naghihintay na mapapangasawa. Lord, nung bata ka pa, 40 ang 40 ang mga hinihintay, yung mga 40, yung mga qualification, matangkad, guwapo, di ba? Balahibuhin ng dibdib. Ang dami mong 40 ang ang mga, tawag doon? Criteria mo, pero ngayon, 2 na lang, Lord, bakit hanggang ngayon wala pa rin? 2 na lang criteria ang hinihintay ko, basta lalaki at may trabaho. Bakit wala pa rin? We don't want to wait. We hate waiting. Ang pag-usapan natin ngayon, God, I've been waiting. Anong dapat kong gawin? Ang pag-usapan natin, God, I've been waiting, finding purpose in the pause. Tayong lahat ay yumuko at manalangin, Panginoon. Ika'y Diyos na kumikilos at gumagawa. Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakilanman. Hayaan mo, turuan mo po kami ng iyong mga salita, O Diyos, at makita namin ang kahalagahan na kami ay marunong maghintay, Panginoon, sa kasagutan mo sa gusto mong gawin sa amin. Mangusap ka, tagal mo sa amin puso't isipan ng namang hadlang, Panginoon, at naniniwala kami, Panginoon, as we come out in this place, Lord, kaming lahat ay pinagpala mo, kaming lahat ay pinalakas mo, kaming lahat ay yung kinausap. In Jesus' mighty name. And everybody say, Amen and Amen. Sige, malakas sa palakpak. Lord, bago tayo mo po, pakisabi sa kanat kaliwa mo, kakausapin ka ni Lord, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Sige po, tayong lahat ay makakaupo. Tulad sabi ko kanina, we hate waiting. Tama? Actually, nung nakaraang mga ilang araw, ay dahil nga marami tayong ginagawa, marami tayong pinupuntahan, marami tayong kailangan tapusin, at may pagkakataon na irita ako maging sa paghihintay ko kasi may meeting kami, pero nalito yung mga iba, sabi ko, ano ba yan? Parang inaaksayan nila yung aking panahon. Nakakaramdam ba kayo minsan na kapag naghihintay kayo, nag-aaksaya ng panahon? Because we hate waiting. Ayaw nating naghihintay tayo. Pag may in-order ka, gusto mo bukas, dumating na. Kaya ngayon, maging sa Lazada at Shopee, pag gusto mong mapabilis yung order mo, magdadagdag ka lang ng kaunti, mas bibilis na yung o-orderin mo. Tama? Kasi we hate waiting. But waiting is biblical. Sabi sa katabi mo, waiting is biblical. Nasa Bible po na ang paghihintay ay napakahalaga. At may dahilan
Bakit tayo kailangang maghintay? Tulad ni Abraham at ni Sarah. It takes them 30 years. Sabi nga natin, 30 years. Mula nang pinangakuan sila ng Diyos na sila'y bibigyan ng kanilang anak, it takes 30 years at sila ay, nung pinangakuan ay 70 years old na si Abraham, 100 taon nung siya'y magkaroon ng anak. Napakahabang paghihintay. Si Joseph, nung siya'y magkaroon ng pangitain, na siya ay luluhod ang mga tala, ang buwan, ang mga trigo ng kanyang mga kapatid, pero baliktad na nangyari, it took 15 years bago natupad yung panaginip na binigay sa kanya ng Diyos. May mga panaginip ba kayong hinihintay mula kay Lord? Meron ba kayong mga vision na tinanggap kay Lord na para bagang malayo nang mangyari? Parang si David din, nung siya'y binuhusan ng langis para maging hari, it takes, roughly sabi ng iba, ay 15 years din or more ng paghihintay niya bago siya naging hari. May mga proseso siyang pinagdaanan. Kailangan niya magtago sa yungib, kailangan niya magtago agad sa hari, ang daming gustong pumatayin sa kanya. Marami siyang pinagdaanan bago mangyari yung effectiveness ng kanyang anointing na tinanggap bilang isang hari. Nang tumanggap si Prophet Isaiah ng prophecy tungkol sa parating na Messiah, yung parating na Kristo, at isinulat niya na darating ang isang tagapagligtas sa kanya, magiging pangalan ay Emmanuel, that God is with us. Alam niyo po, ilang taon bago nangyari yung katuparan ng sinulat ni Propeta Isaiah? It took 730 years bago nangyari yung isinulat ni Isaiah. At ang sabi ng Galatians chapter 4, verse 4 to 5, New International Version, but when the set time had fully come, nang yung oras na itinakda ay dumating na. Sabi sa katabi mo, darating yan. Alam ng Diyos, may hinihintay ka sa Kanya. May kausap mo ba ako rito? Alam ng Diyos na may sinabi ang Diyos sa iyong puso. Alam mo yun na meron kang pinangahawakan sa Kanya. Pero merong time na kailangan kang maghintay. At ang sabi doon, when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Ibig sabihin, maging si propeta nang sumulat siya, it takes 730 years bago ipinanganak yung kanyang isinulat na nakita na niya yung pangitain. Patay na si Isaiah nung mangyari yung kaganapan ng kanyang isinulat na propesiya. Nandiyan kayo? So hindi ibig sabihin na na-delay, ibig sabihin ay hindi na mangyayari. Si Ana, isang propeta ng Panginoon, it takes decades na naghihintay siya doon sa parating na Messiah. At nang makita niya si Maria at si Jose na dala-dala itong si Jesus Christ doon sa templo, sabi niya, naganap na ang aking hinihintay. Pero it takes decades, dekada kanyang hinintay. Alam niya, parating ang Messiah, at alam niyang season na parating ng Messiah, na sabi niya, hindi ako mamamatay hanggat hindi dumarating ang Messiah na ito. It takes decades. Dekada ang kanyang hinintay. Anong punto sa mga bagay na ito? Kung tayo may hinihintay kay Lord, tanong ko ulit sa inyo, may hinihintay ba kayo kay Lord? Yes. Maaring breakthrough. Maaring, sabi ko kanina, asawa. Kanina, 40 ang iyong criteria, ang dami mong criteria. Pero ngayon, Lord, parang kahit na dalawa na lang. Kahit lalaki, basta lalaki at saka may trabaho, pwede na siya. Nagbabago tayo sa paghihintay natin, tama ba? We have to understand, habang tayo naghihintay, we have to understand that God has different timeline. Sabi nga natin, God has a different timeline. Iba ang oras ng Diyos sa oras natin. Excuse me po. Iba yung oras ng Diyos sa pagtingin natin sa ating oras. Kaya minsan naiinip tayo eh. Kasi akala natin, pag may sinabi ang Diyos, bukas mangyayari na. At may dahilan, bakit kailangan tayong maghintay? Pero unang maintindihan mo, sabi muli sa katabi mo, iba ang oras ng Diyos. Iba yung timeline ng Diyos. Ang sabi ng Psalms 90 verse 4, for 8,000 years, in your sight are but as yesterday,
When it is past, ang 1,000 taon sa Diyos o sa atin ay parang isang araw lang kay Lord. Nandiyan kayo? Iba yung panahon ng Panginoon. Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He had made everything beautiful in His time. Sabi nga natin, sabihin, in His time. Hindi natin oras, kundi oras ng Diyos. Tayo madaling mainip, madali tayong mairita. Hello? Kasi nga, we hate waiting. Tama? Pag naghihintay ka ng jeep, ng taxi, naiinip ka. Tama? Naghihintay ka ng magbabayad sa'yo, lalo na yung may utang at magbabayad sa'yo, naiinip ka. Tama? We hate waiting. Pero dapat natin maintindihan, lalo sa pinangako ng Diyos sa'yo. Ang tanong ko, mayroon pa kayong hinihintay na pangako ng Diyos sa inyong buhay? Iba ang panahon ng Diyos sa panahon natin. At gagawa siya in His time. Isaiah chapter 16, napakaganda nito, verse 22 in today's English version. I am the Lord, so when the right time comes, I will make it all happen quickly. Sabay-sabay natin sabihin quickly. Pag oras mo na, quickly mangyayari yung dapat na mangyari. Hello? Pag oras mo nang kukunin ka ni Lord, wala ka quickly mangyayari yan, makakukunin ka na niya. Tama? At ganun din naman sa mga pangako ng Diyos sa atin. Kapag ka dumating yung oras ng Diyos, hallelujah, wala makakapigil. Pag pinayagan na ng Diyos at oras na ng Diyos sa buhay mo, yung pinangako niya sa iyo ay mangyayari. God's timing is perfect. Sabay-sabay natin sabihin, God's timing is perfect. God is never early, never late, but always on perfect time. Ang Diyos ay perpekto sa kanyang panahon. Kasi siya ang may likha ng panahon. Hindi siya nasasakop ng oras. Hello? Hindi siya nasa ilalim ng oras. Naglabas siya sa oras. Because God is timeless. At doon sa itinakda niyang oras sa atin, at yun ang hindi natin naiintindihan. Hello? Parang sinabi nga natin kanina, it takes 30 years kay Abraham. It takes 15 years kay Joseph. Kay David, 15 years. 700 years bago nangyari yung sinulat ni Isaiah. At marami pang kwento sa Bible. Hello? Na kailangan nilang maghintay. Kaya nung sabi ng Habakkuk chapter 2 verse 3, yung ating main verse sa binasa kanina, balikan natin. But this time sa Amplified Version, for the vision is yet for the appointed future time. Yung future time na isinabi ng vision na binigay sa iyo ng Diyos. Ito ba ay tungkol sa pagpapala? Ito ba ay tungkol sa destiny? Ito ba ay tungkol sa calling mo? Ito ba ay tungkol sa mapapangasawa mo? Sa negosyo? Anumang vision na binigay sa iyo ng Panginoon? Sabi ito, it hurries toward the goal of fulfillment. Papunta yun sa pagganpan nung sinabi sa iyo ng Diyos, and it will not fail. Bakit? Sabi ng Diyos yun eh. Pag sinabi ng Diyos, sikuhin mo yung katabi mo, pag sinabi ni Lord, mangyayari. Amen. It will not fail. Even though it delays. Sa atin, tingin natin delay, pero kay Lord, perfect timing yun. Kasi hindi iba yung oras niya sa oras natin. So ano kailangan gawin? Wait patiently. Sabi mo sa katawa, wait patiently. Because it will certainly come. It will not delay. Parang contradiction. Titingnan mo yung sinabi rito ng propeta. Sabi, magdi-delay, pero hindi delay yon. Tingin natin late si Lord, pero hindi late si Lord. Amen? Para yung nangyari doon kay Mary at si Martha nung mamatay ang kanilang kapatid na si Lazaro. At si Jesus na hinihintay nila, 3 araw na hindi pa dumarating ang Panginoong Jesus. At nung dumating ang Panginoong Jesus, sabi nung magkapatid, Panginoong Jesus, patay na po si Lazaro. Kumbaga, late na po kayo. Minsan yun ang tingin natin eh. Pag may ginagawa ang Diyos sa atin, paano, Lord, late na, parang hinihintay ko, pero parang hindi pa nangyayari, Panginoon ah. Pero sabi rito, it will certainly come. Darating at darating. God's delay
are not necessarily His denials. Sabay-sabay nga natin sabihin, God's delays are not necessary His denial. Hindi ibig sabihin nag-delay si Lord, hindi na niya gagawin. Kasi sa kanyang perfect time, gagawin niya yon. Hello? At doon tayo, dapat may makita. Finding purpose in the pause. Okay? Kasi, kung nag-delay man si Lord, perfect timing pa rin yung kay Lord eh. Akala mo, hindi na mangyayari, Lord, parang hindi na ako mag-aasawa, wala na ako sa kalendaryo, wala na ako sa bingo. Di ba? Mangyayari pa ba yung sinasabi mo, Lord, na mababago ang aking asawa? Eh parang, ang tagal-tagal na ng panalangin ko sa Kanya. Ang dami nating hinihintay kay Lord. Tama ba? Sino dito may hinihintay kay Lord? Taas ang kamay. Yung ibang walang hinihintay kay Lord, wala kayo inaasahan. Kasi pag may hinihintay kayo kay Lord, ibig sabihin may inaasahan kayo. Na kung tingin mo man ay nadidelay, wait patiently. Maghintay ka lang. God has appointed time for you. You have to know your time and season. Makita mo, bakit ka ba pinaghihintay ng Diyos? Anong purpose? Baka pag binigay ni Lord agad, yung pinapanalangin mo, baka yun ba ang sumira ng iyong relasyon sa Diyos? So you have to know, nasa ka ba sa season na sinasabi sa iyo ng Panginoon? Kasi pag binigay ng Diyos, ulitin natin, sabi mo sa katabi mo, pag sinabi ng Diyos, pag galing sa Kanya, mangyayari. Amen? Naalala ko, at lagi ko po ito na ikukwento na, pero gusto ko lang balikan. Nung ako ay nasa college, hindi ko alam kung anong purpose ko sa buhay. Hindi ko alam. Alam ko, somehow, may prophecy sa akin na ako'y magiging pastor. Pero tinatanggihan ko yon, tinatakbuhan ko yon. Tuwing may masasabi sa akin, magiging pastor ka, sa isip ko, itong nagsasalitang ito, false prophet ito. Kasi ayoko talagang maging pastor. Bilang isang anak ng pastor, alam ko ang buhay ng isang pastor, alam ko ang hirap ng buhay ng isang pastor, alam ko yung pinagdadaanan ng pamilya ng isang pastor kasi anak ako ng isang pastor. At ang sabi ko, ayokong maging pastor. Ang pangarap ko nung ako'y bata, marami, architect or engineer, o kaya ay maging mayor ng isang city. Yun ang gusto ko kasi sabi ko, pag ikaw ay nasa politiko, marami kang pera. Matutulungan ko yung nanay at tatay ko. Pero merong prophecy sa akin eh. Kaya nung ako'y nagkaroon ng relasyon kay Lord, nagkaroon ako ng enkwentro sa Panginoon, narinig ko ang Panginoon sa buhay ko, naranasan ko siya. Isang gabi, habang ako'y natutulog, kinausap ako ng Panginoon at sabi niya sa akin, anak, tumayo ka at manalangin ka sa akin. And that time, handa na ako matulog. Yakap-yakap ko na yung paborito kong unan at katatapos ko lang mag-pray kay Lord. Nakikinig na ako ng favorite worship kaset ko na kanta ni Don Moen. Pero sabi sa akin ni Lord, anak, bumangon ka at manalangin kang muli. Sabi ko, Lord, kakapray ko lang, gusto ko lang matulog. Minsan kapag malalim ang relasyon mo kay Lord, kaya mong makipag-usap sa Kanya. Tama? Pero sabi sa akin ni Lord, anak, tumayo ka at manalangin kang muli sa akin. At nung ako'y tumayo, yakap ko ang aking unan, ginanya ko yung aking unan at yumuko ako, suddenly nakita ko ang aking sarili, nasa gitna ako ng maraming mga tao. I was in the middle of many people. At nakita ko, yung buhok nila ay iba-ibang kulay, hindi puro itim. So I know, hindi ito Pilipinas. Nakita ko sa stage, nagpe-praise and worship ang mga tao, iba-ibang mga lahi, at ang lakas ng presensya ng Diyos sa praise and worship. Pagtapos ng praise and worship, nandun ako sa gitna, napapanood ko ang lahat, umupo ang mga tao, at sabi nung MC na pumanig doon sa pulpito, let's welcome our speaker for today, Reverend Glenn Ramos. At nakita ko yung sarili ko, ako'y nasa likod, pero nakita ko yung sarili kong umakyat sa pulpito. Ito yung vision. Noong nandun ako sa kwarto ko. Nakita ko yung sarili kong umakyat at nangharal. Nakikinig ako sa aking sarili sa pangitain. For 45 minutes, nakikinig ako sa pangangaral ko habang ako naman ay umiiyak. At nangungusap ang Diyos sa akin, anak, yan ang magiging future mo. Tinawag kita na magiging mangangaral, magiging pastor ko. At mangangaral ka sa iba't ibang mga bansa. At that time, di pa ako pastor. That time, hindi ko pa alam kung anong calling ko.
Pero dumating ang season and time. Hallelujah. Siguro meron na yatang, di ako nagkakamali, 18 or 19 years ago, nakita ko ang aking sarili. Nandun ako sa isang stage na kung saan ay ang mga nakikinig sa akin na hindi mga Pilipino. Nangaral ako sa isang church na puro puti, iba-ibang mga lahi. At parang nakita ko habang nagpa-praise and worship kami nung oras na yan, nakita ko, binalik ako nandun sa aking pangitain, na nakita ko yung aking sarili nandoon sa likod na pinapanood ako. Kapag bibinigay ang Diyos na pangitain, para bagang hindi mangyayari. Pero dahil siya ang nagbigay, ulitin mo, sabi mo sa katabi mo, mangyayari tiyak. Maghintay ka lang. You have to know your time and season. Ang Panginoong Jesus, Jesus know His time and season. Sabi ng John chapter 2 verse 3 to 4, when the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Woman, why do you involve me? Jesus replied, my hour has not yet come. Alam ni Jesus yung season and time niya. Jesus knew His time and season. Sabi nung ni Maria, Jesus, anak, wala nang iinumin ng alak yung bagong kasal, naubos na, gumawa ka naman ng himala. Sabi ni Jesus, ginang, hindi pa ito ang aking oras. John 7 verse 5 to 6, for even His brothers didn't believe in Him. Therefore, Jesus told them, my time is not yet here. Mga kapatid niya, ikaw ba talaga ang Mesaya? Narinig namin kay Papa, kay Mama, ikaw daw yung sinugo ng Diyos na magiging tagapagligtas. Walang naniniwala sa Kanya. Nangyari ba sa inyo, meron kayo kinikwento sa pangitain nyo sa buhay nyo? At hinahatulan ka kung sino ka ngayon? Tinitignan ang itsura mo. Tinitignan kung paano ka magsalita. At sinasabi, parang di naman totoo yung sinasabi mong yan. Pero alam mo, deep inside, yung sinasabi mo ay kaganapang mangyayari sa takdang panahon. Wala mang naniniwala sa'yo. Ang mahalaga, sinabi ito ng Diyos sa'yo, maghintay ka lang. Know your time and season. Sabi ni Jesus, my time is not yet here. Pero nung oras na niya, John chapter 12 verse 23, Jesus replied, now the time has come. He know His time and season. Sabi niya, ngayon na ang panahon, ang oras. Kailangan na di-discern natin yung season and time. Yes, may pangako ang Diyos. Inuulit ko, sino rito ang may pinanghahawakang pangako ng Panginoon? Maaring breakthrough pinansyal. Matagal mo na sinasabi, dinideclare, Lord, magiging multi-millionaire ako. Meron bang mga ganun dito? Pero kung titingnan mo yung pera mo, parang malabo yata ang mangyari multi-million na. Puro utang pangako ngayon eh. Sinabi sa iyo ni Lord, anak, gagamitin kita mightily, magiging pastor ka, isusugo kita sa iba't ibang mga bansa, papunta ka ng Afghanistan, papunta ka ng Iran, kung saan bubombahin ng Israel. Parang ayaw yata mangyari yun At kung titignan mo yung sarili mo ngayon, Lord, parang malabo yata mangyari ito, ni tumayo o magsalita sa mga tao, nahihirapan ako. Ni mag-hi, ni ho, parang nahihirapan ako. Makipag-usap, nanginginig ako. Pero there is a vision na binigay sa iyo ng Panginoon, anak, gagamitin kita. So you have to know, sa paghihintay, finding purpose in the pause. Sabi mo sa katabi mo, finding purpose in the pause. Habang tayo naghihintay, ano ang dapat nating maging karakter? Si lahat tayo, in some point, in our lives, naghihintay. Tama ba? Ang society, sabi ko nga kanina, gusto lagi mabilis. Laging kailangan, pag tumawag ka, kailangan sumagot agad. Ayaw mo naghihintay ka. Pero may mga pagkakataon sa Diyos at sa'yo, pinapayagan niyang maghintay ka. Number 1, finding purpose in the pause, preparation and growth. Inihahanda ka ng Diyos na lumago. Sabi mo sa katabi mo, preparation and growth.
Minsan, hindi pinapayagan pa ng Diyos na mangyari yung pangitain sinabi sa iyo ng Panginoon sapagkat inihahanda ka na kailangan lumago ka pa. Baka pag dumating agad yung perfect guy na pinapanalangin mo, hello, nakasalubong mo, at ito na, nandyan na sa harapan mo yung perfect guy o perfect woman na hinihintay mo, kaya lang hindi ka pa handa. Tingin mo magugustuhan ka ba niya? Hello? Ikaw sa po ba ako rito? So, yung isang purpose na dapat natin makita sa paghihintay natin sa kaganapan ng sinabi ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, inihahanda ka ni Lord para lumago. Nang sinabi ng Diyos kay Abraham at Sarah na sila ay magiging ama at ina ng maraming mga bansa, magkakaroon sila ng maraming mga anak kasing dami ng bituin sa langit. It takes 30 years para mangyari yon. Pero ano nangyari sa kanila? Habang naghihintay sila, in Romans chapter 4, verse 19 to 20, without weakening in his faith. Abraham, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Alam ni Abraham, ang kanyang katawan parang patay na. Wala nang lakas para magkaroon pa ng anak. Tinanggap na niya katotohanan yon since he was about 100 years old. And that Sarah's womb, yung bahay bata ni Sarah, kulubot na. Wala nang pwedeng ilagay doon. Wala na. Yung bahay bata was also dead, patay na. Yet, ito maganda, he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Hindi siya napanghinaan ng loob. Kung titignan niya sa kanyang sarili, patay niya kanyang katawan. May edad na siya, 100 taon na eh. Hello? Pero hindi siya napanghinaan ng loob. Imagine that time kung nabubuhay ka na sa panahon ni Abraham at mamimit mo siya at kakamayan ka niya. Hello? My name is Abraham, ibig sabihin, ama ko ng maraming mga anak. Pagkakaroon ko ng maraming anak, ama ko ng maraming bansa. Pero ilan na po ba anak nyo? Wala pa. Ay, ilang taon na po ba kayo? 100 taon. Pakikinggan, parang siraulo siya. Hello? Nasa po ba yung anak nyo? Baka yung anak nyo bata pa? Hindi, ayun yung anak, yung asawa ko. Nasa may asawa nyo po? Ayun yung asawa ko. Kala, bata pa. Pagtingin uugod-ugod na rin. Magkakaroon pa ho kayo ng anak at maraming anak? Hello? Pero hindi siya napanghinaan ng loob. Anong pinalago ni Abraham? Yung kanyang pananampalataya sa Diyos na nangako sa kanya. Huwag kang manghihina ng loob, magpanghinaan ng loob. Sa bagay na hinihintay mo sa Diyos, may kinakausap ang Diyos sa oras na ito. May hinihintay ka kay Lord. Huwag kang mapanghinaan ng loob sa iyong pananampalataya sa Kanya. Sapagat ang Diyos na nangako sa iyo ay tapat na Diyos na ang Kanyang sinabi ay tiyak na magaganap. Manatili kang maghanda sa iyong pananampalataya. Pagdating ng pangako ng Diyos, hallelujah, malaking patotoo sa buhay mo yan. Put your hope in His Word. Anong sabi ng Psalms? Verse 130, verse 5, in His Word I put my hope. Kung titingin ka sa iyong sarili, parang di na mangyayari. Parang si Abraham, kung titingin sa kanyang sarili, kulbot na siya. Ang asawa niya, wala na. Matanda na rin. Ang bahay bata ni Sarah, patay na, sabi. Pero hindi sila napanghinaan ng loob. Bakit? Saan sila nakalagak sa pananampalataya nila? Sa sinabi ng Diyos. Kaya pag pinanghawakan mong pangako ng Panginoon, hindi ka mabibigo. Kaya sabi mo sa katabi mo, panghawakan mo lang yung pangako ng Diyos sa'yo. Tayuan mo lang yung sinabi sa'yo ng Panginoon. Kung titingnan mo sa iyong paligid, Lord, totoo bang sasagana ako? Pagtingin mo sa rep nyo, puro tubig ang laman. Wala nga kayong rep eh. Sasagana kami, Lord, halos wala kaming pang-almusal. Titingin ka sa iyong sitwasyon. Pero dahil may pangako ang Diyos, panghawakan mo lamang yung sinabi sa iyo ng Panginoon. Sabagat tiyak na mangyayari yun. So ano kailangan mong gawin habang naghihintay? Yung purpose na lumago ka pa sa pananampalataya. Sabi sa katabi mo, lumago pa sa pananampalataya.
Marami kasi sa atin, bumibigay agad habang naghihintay. Gusto natin magmadali. At parang gusto natin pilipitin ang kamay ng Diyos na, Lord, gusto ko ngayon na. Di ba? Ganun tayo. Kung mag-pray, kung humingi kay Lord, Lord, gusto ko ngayon na. Pero may dahilan, bakit ka kailangan maghintay? Inihahanda ka ng Diyos na kailangan lumago ka pa. Saan? Sa pananampalataya at pag-asa sa salita ng Diyos. Kasi pag dumating agad yung biyaya sa iyo ng Panginoon, hinihintay mo. Halimbawa, ngayon o bukas, bigyan ka na ng 100 milyon. Imagine mo, ito ng 100 milyon sa'yo. Anong puso mo? Ano magiging karakter mo? Hello? Kamusta magiging pananampalataya at paglilingkod mo kay Lord? Baka marami sa atin hindi na maglilingkod kay Lord. Mawawalan ka na ng panahon sa pagsamba at panalangin sa Panginoon. Kaya sa paghihintay, sabi sa katay mo, may tinuturo sa'yo si Lord. Pangalawa, it refining our character. Nire-refine nito ang ating karakter. Sabi ng Habakkuk chapter 2 verse 3, if it seems slow in coming, wait patiently. Sabi sa katay mo, wait patiently. Maghintay ka lang ng matyaga. Hello? Maghintay ka lang. Kasi yung nangako naman, tapat na Diyos eh. May purpose, kasi gusto ni Lord, lumago ka pa sa pananampalataya mo at turuan ka sa pagiging pasensyoso. Amen. Minsan din natin naiintindihan. Baliktad. May kausap ako ngayon? Yung pinangako sa iyo ng Diyos, saan nangyayari sa iyo ngayon? May ganun pagkakataon. Pangako sa iyo ng Diyos maganda, pero nangyayari sa iyo, baliktad, puro hindi magaganda. Di ba nangyayari sa ating buhay yan? Pero lahat ng bagay na yun ay itinakda ng Diyos upang buuin ka ng Panginoon sa gusto niyang maging ending mo. Joseph, tulad ni Jose, na binigyan ng panaginip ng Panginoon, at nung siya'y naging pero na, naging sumunod, no, naging na siya, gobernador ng buong Egypt, in Genesis chapter 50 verse 20, kausap niya kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya, sinaktan siya, itinatawa siya, pinagtatawanan siya. Pero ito ang sabi ni Joseph, but as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as is this day, to save many people alive. Ibig sabihin, may dahilan. Bakit kailangan pagdaanan ni Joseph lahat ng bagay na yon? Napagbintangan siyang rapist, nabilanggo siya, pinagtawanan siya, nilait siya, kung ano-ano mga naranasan niya. Sinaktan siya ng kanyang mga kapatid, binenta siya. Pero lahat ng yon ay para i-build siya. Kasi magiging tagapangasiwa siya ng buong Egypt. Hello? So ganun din. You have to wait patiently. Kasi binibuild ka ng Panginoon. Pinatatatag ka ni Lord. Sabi sa kanila, pinapatatag ka ni Lord. Binibuild ka ng Panginoon. Inihahanda ka ni Lord. So as we wait doon sa pangako ng Panginoon, nakita mo may purpose yung bagay na yon. Sumunod, it's an opportunity to draw closer to God. It's an opportunity na lalo natin maranasan ang Panginoon. It's an opportunity na lalo tayong magsimba, lalo tayong mag-worship, lalo tayong maglingkod sa Panginoon as we wait patiently sa pangako ng Panginoon. Tulad ni Ana, isang propeta ng Panginoon na naghihintay, for decades na naghihintay siya sa pagdating ng Messiah. Luke chapter 2 verse 36 to 38. Anna, a prophetess, was there at the temple. She was from the family of Phanuel in the tribe of Aser. She was now very old. She had lived with her husband 7 years before he died and left her alone. She was now 84 years old. Anna was always at the temple. She never left. She worshiped God by fasting and praying day and night. Anna was there when Joseph and Mary came to the temple. She praised God and talked about Jesus to all those who were waiting for God to free Jerusalem. Nandun si Anna nung dumating si Jose at si Maria, dala-dala yung tagapagligtas na sabi doon, nandun siya sa templo, naglilingkod, sumasamba kay Lord habang naghihintay. Ay sabihin sa katulad mo, habang naghihintay ka, is an opportunity na hindi yung mainip ka lang,
Parang kuya-kuyakoy, walang gagawin. Nandiyan kayo? Habang naghihintay, lalo mong patatagin ang pagsamba mo, paglilingkod mo kay Lord. Huwag kang lalayo. Marami mga tao sa kanila paghihintay sa pangako ng Panginoon. May kausap ako rito? Napalayo kay Lord. Di ba? Habang naghihintay ka, lalo kang maglingkod kay Lord. Lalo kang manalangin sa Kanya. Lalo mo siyang sambahin. Watch with expectancy, but be prepared for unexpected answers. May pagkakataon, habang naghihintay tayo sa sagot ng Diyos, naghihintay ka ng mayroong expectation, pero paghanda ka rin, maaari ang sagot sa iyo ng Diyos, iba sa hinihintay mo. Hello? Bakit? Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Iba ang isip ng Diyos eh. Iba ang paraan niya sa paraan mo. Ang gusto mo mangyari ay ganito, pero iba pala yung gusto ng Panginoon. Amen ba? Hintay ka ng hintay ng isang lalaking mapapangasawa mo, pero yung palang gusto ni Lord, katabi mo na. Uy, may tinignan agad sa katabi. O, yung mga kabataan dyan, hoy, ha? Di ba minsan ganon? Ang layo ng tingin mo. Lord, sino ba talaga mapapangasawa ko? Sino ba talagang ibibigay mo sa akin? Hintay ka ng hintay ng isang perfect na lalaking kamukha ni Piolo Pascual. Ang ibibigay pala sa'yo, kamukha ni John Lloyd. Iba sa ini-expect mo. Tama? Gusto mo ito ang mangyari. Iba ang plano ng Panginoon. Hello? Itong kinuha mong kurso, nagtapos ka pa doon. Pero iba naman yung naging karir mo ngayon. May mga ganun pagkakataon eh. So habang naghihintay kay Lord, sabi sa katabi mo, habang naghihintay kay Lord, ulitin mo, as we wait, expectancy, prepared for unexpected answer. Minsan, iba yung isasagot sa'yo ni Lord. Romans chapter 8, verse 28, And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Alam natin lahat ng bagay na pinapayagan ng Diyos, nagkakalakip-lakip. Para matupad yung pangako ng Diyos sa'yo. Para matupad yung destiny na binigay sa'yo ng Diyos. Doon maintindihan na kaya para pinayagan ng Diyos ito at hindi yung gusto kong mangyari, kundi yung gusto ng Diyos ang nangyari, kaya pala, hello, maiintindihan mo yan. Amen ba? So habang naghihintay kay Lord, huwag mong isarado yung isip mo sa gusto mo lang. Sabi mo sa akin, huwag kang sarado sa isip. Mag-expect ka rin ng ibang sagot ni Lord. Basta ito ang alam natin. Lahat ng bagay na papayagan ng Diyos ay para sa ikabubuti pa rin natin. Amen ba? Hello, sabi sa kanya, ikabubuti mo pa rin yan. Habang naghihintay kay Lord at biglang may dumating pero hindi yun na ini-expect mo, embrace it. Lord, alam kong kalooban mo ito. Embrace the journey of waiting. Embrace mo lang yung journey ng paghihintay. Hello? Because the process of waiting is often as important as the outcome of receiving. Ang paghihintay ay kasing halaga ng pagtanggap. Sabi sa katabi mo, ang paghihintay ay kasing halaga ng pagtanggap. Yan ang marami sa atin nagkakamali. Marami sa atin ang bumibigay. Dapat nandun ka na sa gusto ni Lord sa'yo, kaya lang bumigay ka in the process of waiting. Hello? Dapat mas malago ka na ngayon. Kaya lang, in the process of waiting, nag-iba ka ng journey mo. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, maging tapat ka sa paghihintay sa Diyos na nangako sa'yo. Ano sabi ng Habakkuk chapter 2 verse 3? I may call the worship team
This vision is for a future time. Alam ni Lord ang future natin. Tingin kayo lahat sa akin. Sabi mo sa katabi mo, alam ni Lord ang future mo. At ang future na gusto ng Diyos sa atin, hindi para saktan tayo, kundi bigyan tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. It describes the end. Alam na ni Lord yung ending mo eh. And it will be fulfilled. If it seems slow in coming, at dyan tayo naiinip, ang bagal naman, ang tagal naman. Tulad sa mga bata, kapag immature, tulad ng mga kids, hindi nila alam yung salitang maghintay. Minsan, sa pagiging immature natin sa ating pananampalataya, nahihirapan tayo maghintay. If it seems slow in coming, wait patiently, for it will surely take place. Kasi ninangako eh. At yung Diyos na nangako, tapat sa kanyang pangako. It will not be delayed. God, I've been waiting. Lord, tagal ko naghihintay. Tagal ko naghihintay sa breakthrough namin. Mabago ang anak ko, ang asawa ko. Pagpalain mo kami. You have to find the purpose in that pause. Makita mo yung dahilan. Gusto ba ni Lord lumago ka pa sa pananampalataya? Gusto ba ni Lord na lalo ka maglingkod, manalangin, sa Kanya sumamba? Hello? Binibuild ba ni Lord yung character mo sa paghihintay mo? Makita mo yung purpose and then embrace the journey. Kasi yung paghihintay ay kasing halaga ng pagtanggap. Hello? Marami mga tao, narinig namin yung mga patotoo, naghintay na matagal na magkaanak. Naghintay sila, naghintay. Kilala namin pastor, dalawang mag-asawa, pastor ng JTG. Ako mismo nag-prophesy sa kanila, magkakaroon kayo ng anak, hindi pa sila pastor that time. At sa kanila paghihintay, tuloy-tuloy sila naglilingkod kay Lord, tuloy-tuloy silang gumagawa kay Lord. Pero gumawa sila ng paraan para mangyari yun. Nagkaroon sila ng adoption. Nag-adopt sila. Kasi nga, tingin nila hindi na mangyayari. Nag-adopt sila. Alam niyo po, after adoption, 1 taon lang, nabuntis si pastora. Binigyan sila ng sarili nilang anak. At nung tinatanong ko sila, ano na ngayon? May anak ka ng ampon at may anak ka na ngayon? Ang ganda ng sagot nila. Dinoble lang ni Lord yung aming hinihintay. Minsan din natin kayang unawain. Totoo lang. Yung panahong naghihintay tayo, ang hirap ng mga prosesong darating sa isip natin. Ang daming pagdududa, daming tanong, hindi natin makita yung sarili natin. Di ba? Napaghinaan tayo sa pananampalataya. Pero ngayong oras na ito, ang mensahe ni Lord malinaw. May purpose sa paghihintay mo. Amen. At meron tayong Diyos na nangako. Hallelujah! Thank you, Lord. Kung tao lang ang nangako sa atin, wala tayong maasahan eh. Amen. May kausap ako rito? Amen. Pero Diyos ang nangako sa atin. Yes. Ang pinangahawakan natin ay ang Kanyang salita. At ang Kanyang salita ay hindi magbabago. Lilipas ang lahat ng bagay. Maglalaho lahat ng bagay. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Maging matatag ka sa paghihintay mo sa Diyos. May layunin. Bakit ka naghihintay? Baka kasi pag dumating sa panahong hindi pa dapat, yun ang ikasira mo. At alam ni Lord yun. Sabi mo sa katabi mo, alam ni Lord yun. At control niya ang panahon. Alam ni Lord, kaya hindi pa niya pinapayagan. At habang naghihintay ka, tulad ni Abraham, he never wavered in his faith. Because lalong tumatag ang kanyang pananampalataya. I pray sa inyo mga naghihintay ngayon, taas lang yung mga kamay. Huwag kayong magduda sa pangako ng Diyos sa inyong buhay. Wait patiently! Wait patiently! Patatagin lalo